Hello, Gerald Claudio here. Sa video na to, ang pag-uusapan natin is, what if yung spouse mo, husband or wife mo ay hindi agree na nasa network marketing ka? Paano mo siya i-deal? Naisip ko lang tong topic na to kasi na right now, nandito ako sa couples retreat. And it was really an amazing experience for us ni Wifey. And I think kung nakita niyo yung mga content ko, sinasabi ko to na gagamitin mo yung resulta mo sa network marketing para maging mabuti kang tao. Maging mabuti kang asawa, maging mabuti kang anak, maging mabuti kang partner, maging mabuti kang tao sa society. Marami mga network marketers na napapansin ko, nakakalungkot yung mga ganitong klase mga kwento na umangat sila sa network marketing, pero in return, at the expense na hindi sila naging maayos ng relasyon na sa asawa nila, hindi naging maayos ang relasyon na sa anak nila dahil mas pinili pa nila ang financial quote-unquote success sa negosyo na pwede naman na maging maayos kang network marketer, na may maayos kang resulta at mas naging maayos kang tao sa mga tao sa paligid mo. Ngayon, pero may specific tayong pag-uusapan dito. What if yung spouse mo, husband or wife mo, is hindi sila agree na network marketing ka? Paano mo sila, how are you going to deal with that? Sino sa inyo dito ganun yung situation mo? Type mo relate sa my comments. By the way, for those po hindi nakakilala, my name is Gerard Claudio and I'm an active network marketer. At the same time, I also helping sa iba't ibang mga network marketing leaders, even mga top leaders, no? Even mga companies, I'm also offering training sa mga companies because naniniwala ako sa industry nito, regardless ko anong product, company or compensation plan nire-represent mo, I believe in the industry in itself. Basta legit at gawin mo siya ng tama. Naniniwala ko na maraming mga Pilipino ang pwedeng umangat ang buhay at maging maayos ang antas ng pamumuhay through this opportunity. No? So kaya ang nakakatuwa no for the past several days again, ang dami ko mga mentoring sessions, mga one-on-one mentoring kasi I'm offering also one-on-one mentoring. Nakakatuwang pakinggan yung mga resulta at saka progress, mga breakthrough moments na mga na-mentor ko, which is really amazing. So ngayon, paano mo i-deal kung yung spouse, husband or wife mo, hindi sila agree sa ginagawa mo? Ngayon, depende. Kung if you're a guy and yung wife mo ang hindi agree, or if you're a wife and your husband mo hindi nag-agree. Naniniwala kasi ako na ang marriage, merong roles na kailangan nating, when God created marriage or He instituted marriage, meron siyang role na ibinigay sa husband at wife. And I think kailangan maliwanag sa atin to. Kasi marami mga turo sa network marketing na kapag hindi agree yung husband mo sa'yo, lalo na sa mga ladies na nandito na ikinig, may mga mentors na nagtuturo na kapag hindi agree yung upline mo sa'yo, ipamukha mo sa kanya na magtagumpay ka dito, patravelin mo siya, pagkasama. Ano yung mga ganong klase, no? Ipapakita mo sa kanya na kaya mo kahit wala siya. I totally disagree with that kind of mentality. Or example, husband ka, no? Nineneglect mo na yung wife mo kasi ayaw niya sa network marketing. I believe that you can build your network marketing business. At the same time, never neglect your role. Kung husband ka, is to love your wife. And if you're a wife, is to submit in your husband. So, majority po na magiging concern, like think about this for a moment. Marami kang magiging concern sa network marketing na actually hindi naman network marketing ang concern. Lalabas ang mga personal concern mo sa sarili mo. Lalabas dito yung issue mo sa pag-handle ng pera, issue mo sa pag-handle ng oras, mga personal mo na mga inhibitions or mga hesitations. Lalabas dito yung mga kung if you're a couple, lalabas dito yung mga concerns na kailangan yung address sa marriage niyo. So, hindi problema usually ang network marketing. Ang problema, yung may mga aspeto tayo ng buhay na i-reveal kung nasa network marketing ka na. Do I make sense? Tama. Agree kayo kung agree kayo. Kung agree kayo, type nyo sa my comments, agree. So, ngayon, paano mo i-handle? Kung if you're a wife, and yung husband mo hindi agree sa pag-network, hindi ko alam yung context kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong context. Pero general tong sasabihin ko, if you're a wife, you don't aim for a revenge. Nasasabihin mo, magpapasuccessful ka sa network marketing para ipapamukha mo sa husband mo na mas magaling ka. I don't think it will solve your problem. I believe being a more submissive and a better wife, but at the same time, praying to the Lord na yung husband mo is somehow mag-agree siya sa ginagawa mo, will be a better proposition. Hindi po ako agree sa idea na sisirain mo yung marriage mo o magiging magiging hindi ka magandang wife or i-degrade mo yung leadership ng husband mo simply because your husband doesn't agree what you're doing. Another thing, if you're a husband and your wife doesn't agree what you're doing, it doesn't remove the principle na kailangan mahalin po rin yung wife mo.
Especially if you're a guy and yung wife mo hindi siya nag-agree, most probably you have tried a lot of things before na hindi nag-work. Yun yung akin, yun yung isang bagay na observe ko, no. So make it more, if I'm talking to the husbands. I want you to make it a goal na gawin mo talaga na maayos. At hindi po pwedeng tatamad-tamad tayo, maging inconsistent tayo. Kailangan ma-prove natin sa wife natin na naging tama yung desisyon natin. Ngayon, some of you might say, I need support. Kasi syempre, nagsisimula pa lang tayo. Well, again, it depends on the context. Hindi ko alam yung context nito. Pero kung marami ka ng mga failures in the past, let's face a fact that most probably your wife will have a doubt, will be doubtful sa magiging decision mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo siya kayang baguhin. So, mas maging motivation mo na kailangan na yung pinasok ko network marketing opportunity right now, kailangan mag-result ka talaga. Hindi naman kailangan milyon. Kailangan mapakita na lang may nangyayari, may umuusad. Pero sasabihin mo na you will blame everything to your wife because they are not supportive, I don't think that's a very good excuse. But for wife, if your husband is not supportive, my suggestion is have a good conversation with your husband. But at the same time, wag na wag i-insist at wag na wag i-violate yung leadership ng husband mo. Simply because you wanted to insist on your own. Yon ang suggestion ko sa inyo. Bakit? Kasi ako naniniwala na dapat ang network marketing business natin hindi sumira sa current na relasyon na meron tayo. In fact, dapat habang tumatagal ka sa network marketing, mas gumaganda at umaayos ang relasyon mo sa paligid mo. Hindi nasisira. Nakakalungkot lang talaga, guys, na ang definition na lang talaga ng tao sa network marketing, magkakapera, sports car, yaman, di bali na masira yung relasyon ko sa ibang tao, basta mayaman ako. Tatandaan, ang value mo bilang tao hindi lang nakasalalay sa pera. Hindi lang sa rank advancement, hindi sa laki ng grupo. Marami sa atin sa network marketing, ang pagkaakala natin, ang value mo at identity mo bilang network marketer, doon nakasalalay. Tatandaan mo, ang network marketing is just one aspect of your life, but that's not your whole life. But if you really wanted na ang network marketing maging avenue o maging vehicle para maging maayos ang buhay mo, hindi lang all about pera ang kailangan mo i-consider. Naniniwala ako na sa maayos na communication, lalo na kung couple or married, or partners man, nadadala po sa maayos na usapan. But at the same time, it might take a lot of humility on your part to understand na they will have resistance at first. They might agree in your decision at first because you might, again, I don't know the context, I don't know your story, but hindi natin alam kung ano yung mga failures natin from the past. But I hope, kung ano man yung role na binigay ng Panginoon sa'yo right now. Maybe you're a son or you're a daughter. Maraming mga context sa network marketing, sasabihin nila, wag ka nang mag-aral. I-disrespect mo. They're not saying it disrespect na yung mga nanay tsaka tatay nyo, walang alam yan. Kaya wag kayong susunod sa kanya, masusunod ka sa mentor mo. Ano nangyari? Alam na mga karamihan yan. Nag-full-time sa network marketing kasi sinabihan ng upline na mag-full-time, dinisrespect ang parents, sinaktan ang mga magulang emotionally dahil sa gusto mag-network marketing. Hindi ako agree sa ganong uri ng pagbibuild ng business. Again, gamitin mo ang network marketing para maging mabuti ka at maayos kang tao. Hindi sirain yung pagkatao mo. Okay? So, yun lang naman yung akin, guys. If you find this valuable, share nyo to. And at the same time, I'm inviting everybody sa Dominate 2.0 Batch 5. I will put the link below in the comments or here in the description. Click mo dyan, register ka na, and this will be an amazing time for you to learn how to really build network marketing the modern way and the right way. I hope marami kayo natututunan dito sa mga videos na to. And again, gusto ko i-welcome lahat ng mga nagpa-follow sa atin. Kung hindi ka pa naka-follow, click mong follow or subscribe or download kung nasa Spotify mo ito pinapanood. Okay? Or pinapakinggan. Dahil naniniwala ako sa kakayahan mong umasenso sa network marketing. Basta gawin mo siya ng tama, gamitin mo ito para maging maayos kang tao. Who knows? By God's grace, taon mo to.